sa buhay at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating dakilang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin na po natin ang bilang 156 sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig? Pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais nga makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aming kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo. Numero 144 po sa ating mga imnaryo. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus.
Iglesia, siya'y laging kasama. Pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus ka mitulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alalayan, tagumpay ng makamtan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 137 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't ating ng pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang harap ay huwag bayang manaig, sa iglesia walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kayangat sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang
mo'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya at nilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa.
Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga minamahal natin sa buhay, ang pagliligtas at kahabagan ng Diyos nagpapasimula una sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo. Charity begins at home. Binabate din po natin ang lahat ng ating mga kapatid na mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pasimula sa kanila na naroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas, at ang marami po ay nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Lalong hindi natin nalilimutang batiin ang mga kaibigan natin na nakikipagtiyaga sa atin sa ganitong mga banal na gawain, na ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayo ay nilalang ng Diyos sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon po ay Huwebes na muli ng gabi, 26 ng taong kasalukuyan, buwan po ng Setyembre. Ilang buwan na lang, papasok na naman tayo sa panibagong taon na harinawa. Loobin ng Diyos na dumatal pa tayo sa taong 2014, hindi po upang magpalayaw o magpakasarap, magpakaligaya tayo sa sanglibutang ito, kung hindi hilingin natin, pasapitin panawa tayo sa taong 2014 para lalo tayong makapag-ipon ng mga kayamanan doon sa langit. Nang mga gawang kabanalang ito, hindi po ito pwedeng nakawin, hindi po ito kakainin ng tanga. Ito'y atin, nakasulat po sa aklat ng ating mga gawa. At ito ang magsisilbing pinakasusi ng kaharian ng Diyos sa langit, tulad ng ating napapakinggan ng nakalipas na linggo nga po, ang mga susi sa langit. Yaon po ang mga salita ng Diyos na kinakailangan po gaganapin, susundin po natin. Tulad po ng sinasabi sa unang Korinto 15:1-2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, ang wika ni Apostol Pablo. Maliban na nga po kung sumasampalataya tayo ng walang kabuluhan. Kaya gawin nating ugali ang pagsunod sa lahat ng mga palatuntunan ng Diyos. Ito ang tunay na susi para makapasok tayo sa langit. Sa Huwebes po ng gabing ito, atin na pong ihanda ang ating puso, ang ating mga kaluluwa. Sa loob ng ating mga tahanan, tawagin na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Hayo na kayo, lumuhod tayong muli. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ipagpatuloy natin ang pagpupuri sa kanyang banal at maluwalhating pangalan. Itiklop natin ang ating mga tuhod, sapagkat sa pangalan lamang ng Panginoong Heso Kristo, maninikluhod ang tuhod ng mga nasa langit, nasa lupa, at ng mga nasa ilalim ng tubig. Filipos 2:10. Magpapasimula na po tayo, mga kapatid. Dakilang
Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal, sa napakamalinis, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po kaming muli sa Huwebes po ng gabing ito, sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Bagaman kami po nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang, nalalaman po namin amang wala kang kinikilalang sino mang tao sa ibabaw ng sanglibutan. Lahat po ng iyong mga nilalang ay pantay-pantay sa iyong paningin, at hindi po namin ginagawang dahilan ang kakauntian namin sa bilang upang hindi namin maipagpatuloy ang banal na dahilan kung bakit nilalang mo po kami sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi ka namin ikinahihiya, Panginoon. Sa Huwebes po ng gabing ito, damahin mo sa kaibuturan ng aming mga puso, ng aming mga isipan at ng aming mga kaluluwa, ang amin pong matimyas, banal, at ang aming lubos na mga hangarin na sa gabi pong ito ay maipaabot namin sa iyo ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa mga araw na pinalipas mo sa amin. Nilipos mo kami ng buhay, kagalingan, kalakasan. Hindi mo kami ipinaubaya sa biglang kamatayan. Pinalalakas mo pat pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat. Lalo mong ipinaliliwanag, pinatitibay at pinatitingkad sa amin ang amin pong mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, kung kami po'y patuloy pa rin na nangagkakasala, lumiliko ng landas, maawat mahabag ka sa amin, Ama. Ano man po ang pagkukulang namin, ituring mo pong kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga anak, lalo na nga po ng maraming mga mahal namin sa buhay, na sila po ay nasa kanila pang mga kabataan. Ituring mo na lamang na kabataan at kawalan ng muwang kung paano ang matuwid na paraan ng pagkatakot sa iyo. Ama naming Diyos, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, mga kaibigan namin kapatiran, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, pagindapatin mo pong muli na maging kasangkapan mo ang iyong hamak na lingkod. Bigyan mo nawa ng katalinuhan, bigyan mo po ng pusong may banal na takot sa iyo. Linisin mo po ang kanyang bibig, bigyan mo po ng makapangyarihang tinig. Kung dumating sa amin ang kanyang mga aral o ang iyong mga salita, masumpungan naming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, na hanggang ngayon umuugit at pumapatnubay sa amin, sapagkat ipinangako mong ikaw po ay sa iyong iglesia hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Panginoon namin Diyos, idinadalangin namin sa iyo, dagdagan mo po ang aming pananampalataya, panatilihin mo nawa na kami nakatira, naninirahan, naglilingkod sa iyong banal na iglesia. Kumbaga maaari loobin mong hanggang aming mga kamatayan,
At sa Huwebes po ng gabing ito, inaasahan naming dadalawin mo po muli kaming lahat. Hihipuin mo po ang aming pangangatawan. Bibigyan mo po kaming lahat ng katalinuhan kung paanong kami ay makapamumuhay na naglilingkod sa iyo na may kaliwanagan. At hindi mo rin sana pababayaan ang aming mga lupang pangangatawan. Pagagalingin mo po sana, palalakasin, pagkakalooban pa ng maraming mga araw at mga taon ang iyong mga anak. Higit na nga po ang katulad na namin na dalawang mag-asawa. Patuloy na po kaming tumatanda ng hihina. Mayroon pa kaming sari-saring karamdaman at nararamdaman naming nalalapit na rin kaming mag-asawa sa ilalim ng aming mga libingan. Nakikiusap kami, Panginoong Hesukristo, alang-alang po sa katungkulang itinawag mo sa amin, dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga taon sa aming mga hiram na buhay. Gayon din po ang idinadalangin namin. Ipagkakaloob mo rin kay kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, kay kapatid na Concepcion Tenedero na siyang pinakamatanda na sa amin. Iingatan mo rin po si Floro Dator, si Robert at Mercedita Heni, si Olivia Raimundo at kapatid na Mirna Gonzales, si kapatid na Adelino Gonzales Jr. at si Expectacion Valencia, at ang mahal namin sa buhay, ang lahat ng amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan namin sa laman, ang aming mga kaibigan at ang aming mga kapatiran, sila pong lahat na meron pa ring mga kabataan at silang nangalalayo sapagkat nasa iba't ibang bansa at mga bayan. Patnubayan mo rin po nawa, Panginoon. Ingatan mo rin po. Huwag mo rin sanang itulot sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman sa kamay ng hustisya at sa lahat po ng mga kasakunaan, at itutulot mong sila mang lahat. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasama namin, pupurit sasamba sa iyo hanggang doon sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroroon kaming lahat ay doroon. Pangunahin na nga po, idinadalangin namin, pagpalain mo nawa at ingatan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Huwag mo sanang pabayaan si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Kay at si Rebecca. Kahahabagan mo rin po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner Gonzales, si David, at gayon din si Daniel Valencia. Huwag mo rin sanang ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin si Jacob, si Shannon, si Analira, si kapatid na Bayan Guanson, si Lolita. Gayon din po, Ama naming Diyos, si Lenlen, si Jingjing, si Pe at si Ador, si Pido, si Victoria Malangkes, si Rosemary at si kapatid na Flor Bautista Gonzales. Sa araw at sa oras na ito, Panginoon, huwag mo rin sanang pababayaan si Dolor. Gayon din, Ama naming Diyos, si Eliezer at si Felicidad na aming mga kapatid sa laman. Idinadalangin namin, Panginoon, na sila man ay iyong iingatan at iyong ilalayo sa lahat po ng mga masasamang mga tao ng sanglibutan. At dagdag na idinadalangin namin na maging ang bawat loob labas ng aming mga tahanan, maging mga tahanan, ari-arian ng aming mga kaibigan at mga kapatiran sa loob ng iglesia, ilalayo mo rin po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay po ng gobyerno at pamahalaan, lalong-lalo na po sa amin, aming masasamang mga kapitbahay. Panginoon naming Hesukristo, lubos po ang aming pananampalataya.
Katulad po ng sinasabi mo sa amin, kung kami naririto na sa loob ng iyong kaharian, na walang iba kung hindi ang iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat po ng mga bagay idinaragdag mo na lamang sa amin, lubos ang aming pananampalatayang maging ang lahat ng aming isa sa kabuhayan, iyon na lamang pong idaragdag sa aming lahat. At sa Huwebes ng gabing ito, kung kami mabusog muna ng iyong mga aral, kami po ay iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. At ngayon po, atin na pong ihanda ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan. Dumadako na po tayo sa lalong pinakabanal, sakdal at napakadakilang sandali ng ating pagkakatipon. Sa makatwid po baga ang ating pakikinig ng mga banal na aral na inihanda ng Panginoong Hesukristo upang atin pong mapakinggan. Buksan po natin ang ating pinakapaksa sa aklat po ng mga gawa. Sa kanya pong kapitulo 19 at versikulo 15, ganito po ang doon ay sinasabi. At sumagot ang masamang espiritu, at sa kanila ay sinabi, nakikilala ko si Jesus. Nakikilala ko si Pablo. Datapwat sino-sino kayo. Ito pong ating paksa ay isang napakagandang aralin na ibig po ng Panginoon na ating matutuhan. Dito po, mayroon pong ipinakikilala na masamang espiritu. At ang masamang espiritong ito ay nagsasalita. Sumagot ang masamang espiritu at sa kanila ay sinabi. Nagsalita yung masamang espiritu at sinasabing nakikilala ko si Jesus. Nakikilala ko si Pablo. Datapwat sino-sino kayo. Kaya nga po napakagandang pag-aralan. Yung masamang espiritu, alam naman natin, espiritu walang laman at walang buto. Masamang espiritu, ang ibig sabihin, ito ay demonyo, nagsasalita. Nakikilala ko si Jesus. Nakikilala ko si Pablo. Datapwat sino-sino kayo. Kaya nga atin pong liliwanagin sa banal na tulong ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang ebanghelyo, na una nga po sa lahat, sino po baga ang masamang espiritu na tinutukoy ng paksa? Nakikilala daw niya ang Panginoong Hesukristo. Nakikilala daw niya si Apostol Pablo. Sa Efeso 6:12, tunghan po natin ang tinutukoy na masamang espiritong ito. Pagka masamang espiritu, yung salitang espiritu kumakatawan po sa walang laman, walang buto, hindi nakikita. Pero dito nagsasalita. Atin pong tukuyin kung sino ang hayag na ipinakikilala ng Biblia na masamang espiritong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ito po, maliwanag. Ang nagsasalita rito si Pablo, si Apostol Pablo. Ayon kay Pablo, ang kaaway natin hindi po yung laman at dugo. Hindi kumakatawan sa nakikita ng mga mata ng tao. Walang laman, walang dugo. Sino nga ito? Kundi, laban sa mga pamunuan. Management ang ibig sabihin, no? Ito'y organisasyon.
mga pamunuan, mga namamahala ito. Totoo ba yan? Laban sa mga kapangyarihan. Ayan, kapangyarihan. Maimpluwensya. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang kaaway natin, hindi tao, hindi laman, hindi dugo, hindi buto. Ang kalaban natin, yung mga namamahala. Ibig sabihin, may kapangyarihan, may organisasyon, may kapamahalaan. Mga kapatid, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan. Sa makatwid, ang tinutukoy dito na nagsasalita yung kaaway natin na sila o siya ang tinatawag na pinanggagalingan ng lahat ng kadiliman, ng lahat ng kasamaan na lumalaban sa mga dako na kaitaasan. Sino ba ang nasa dako ng kaitaasan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Una, ang Diyos, sumasa ibabaw ng lahat, Diyos na maluwalhati, magpakaikailanman, at siya po ay Espiritu, tunay na tunay, walang laman at walang buto. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo, na naroon po sa kanyang kaharian sa langit. Sa makatwid, kung ito ay ating lubos na pakauunawain, our enemies are those with a spirit of darkness. Our enemies are the managers of all wickedness against the will of God. Kung liliwanagin lamang, ang kaaway nating ito ang manggagawa, ito ang makapangyarihan din naman, na siyang pasimuno sa lahat ng mga bagay na laban doon sa kalooban ng Diyos sa langit. Kaya nga, ayon sa mga apostol na kamukha ni Apostol Pedro, ano ang itinawag niya rito? Dito sa kaaway na ito. Unang Pedro 5:8, kayo ay maging mapagpigil, kayo ay maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, gaya ng leon, umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Magpuyat tayo, ang wika ni Pedro, huwag tayo matutulog. Maging mapagpigil tayo. Bakit? Itong ating kalaban, ano ang tawag niya rito? Diablo. Yung pong salitang Diablo, yan po ay galing sa salitang Griego, na yun ay dalawang salita, Deu, Diyos, Blo, kaaway. Sa mga tuwid, yung masamang espiritu na nagsasalita sa ating paksa, sa 19:15, na nakakakilala sa Panginoong Hesus, nakakakilala kay Pablo, siya po ang Diablo. Siya ang kaaway ng Diyos. Paano pa? Ito ipinakikilala ni Apostol Pedro gaya ng leon. Inilarawan po tulad sa isang mabangis na leon. Umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Sa makatwid, yan nga po ang Diablo, yan nga po tulad sa leon, walang ginawa kung hindi humanap ng kanyang mabibiktima. Ano po ang katunayan? Ngayon, ikalawang tanong natin, ano naman ang katunayan na nakikilala nga ng Diablo ang Panginoong Hesukristo? Buksan natin ang Apostol Santiago, Kapitulo 2 at 19. At ano naman ang
pagpapakilala ni Apostol Santiago tungkol dito sa diablong ito. 2:19 Ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Ikaw ay sumasampalataya. Ang Diyos ay iisa. Ano sabi sa ating paksa? Sabi ng masamang espiritu, ng diablo, ng matan nitong tinatawag na parang leon na umuungal? Nakikilala ko si Jesucristo. Nakikilala ko si Pablo. Kayo, sino-sino kayo? Hindi namin kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Ang wika ng diablo. Pinatunayan ni Apostol Santiago, kilala ng diablo o kilala mga kapatid at mga magulang ng masamang espiritong ito ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. At ang pagkakilala pa niya, ako'y sumasampalataya, ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo, yun namang salitang demonyo, nanggaling naman po sa salitang Latin, Dei, na kung liliwanagin Diyos, munyo, mundo, Diyos ng sanglibutan. Sa makatwid, yung diablo, ayon kay Pedro, at yung demonyo, pareho po yun, iisa. Kalaban po ng Panginoong Jesucristo na nakakakilala sa Kanya at ang pagkakilala sa Diyos, iisa. At yan po pinatunayan ng banal na kasulatan. There are 3 that bear records in heaven. Sa langit. Ano ba ang langit? Nandoon ang Diyos. Ilan ba ang Diyos sa langit? Sa aklat ni Apostol Juan, sa Bibliang Ingles, King James Version, chapter 5, and the verse is 7, there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Iyon ang pananampalataya, di naman ng ating paksa, na walang iba kung hindi ang masamang espiritu, iisa rin ang Diyos sa Kanya. Mga kapatid, tandaan po natin at nakikilala niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ayon naman sa kasaysayan ng buhay ng Panginoong Jesus na isinulat ng Ebanghelistang si San Lucas, tunay ba na nakikilala ang Panginoong Jesus nitong diablo, nitong leon na umuungal, nitong wika nga demonyo? Buksan natin ang San Lucas 4:6. At sinabi sa kanya ng diablo, sinabi sa Panginoong Hesus nang siya'y tuksuhin, sa iyo ay ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kalwalhatian nila. Ipinakita nitong diablo, dinala ang Panginoon sa bundok. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan, tinangay siya sa espiritu ng demonyo, inilagay siya sa pinakamataas na dako, at pagkatapos ipinatanaw sa Panginoong Hesus ang kagandahan ng buong sanglibutan. Nakikita mo ba ang lahat ng mga bagay na iyan? Ang wika sa San Lucas 4:6, ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kalwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. At 4:7 ng Lucas, kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ang wika ng diablo, nitong demonyo, kung luluhod ka sa harap ko, kung sasamba ka sa harap ko, ang wika kay Jesus, magiging iyong lahat. Tinutokso ang Panginoong Jesus. 4:8 ng Lucas, at si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Anong nakuha natin sa talatang ito, mga kapatid? Tinutokso siya nitong masamang espiritu, nitong diablo, nitong wika nga, demonyo. Lumuhod ka lang sa akin. Pero tinuruan siya ng Panginoong Jesucristo. Nasusulat,
sa Panginoon mong Diyos lamang sasamba ka. Sino ba ang kaharap ng demonyo noon? O di ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ay Diyos. Uutusan mo na lumuhod sa iyo. Sino ka? Nasusulat. Sa akin ka lang maglilingkod. Sa akin ka lang luluhod. Sa akin ka lang sasamba. Kaya nga ng pagkakataong yon, hiniwalayan siya ng diablo, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Pagkatapos na maunawaan natin na sa ating paksa Gawa 19:15, ang masamang espiritu ay nakapagsasalita. Ang masamang espiritu na siyang diablo, na siyang wika nga demonyo, Diyos ng sanglibutan, na ipinakikilalang tila leon na mabangis na umuungal, humahanap ng kanyang magiging biktima, nakikilala niya ang Panginoong Jesucristo at pinatunayan sa atin, mga kapatid, ng banal na kasulatan, kilala ng diablo ang Panginoon, tinukso pa nga niya. Ngayon, ang tanong natin, bakit po ba naman binibigyan diin ng paksa natin na nakikilala o kinatatakutan di naman mga magulang at mga kapatid ng diablo ang ating Panginoong Jesucristo, at ang ikalawa ay si Apostol Pablo? Nalaman natin dito sa unang mga binasa natin, yung ibig sabihin ng diablong nakikilala niya ang Panginoong Jesucristo, nang tuksuhin niya, nadaig siya, natakot siya sa Panginoon, kaya nilubayan niya at iniwanan niya. At natutuhan niya ang isang bagay, ang Panginoong Hesus hindi mo dapat tuksuhin at kailangan sa Kanya ka lamang maglilingkod, pati ikaw na diablo. Kaya nga sa Filipos 2:10 napakaliwanag, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng lupa. Sa makatwid, napakaliwanag. Ang Panginoong Jesucristo, paglilingkuran, maging ni Satanas, at nakikilala siya nitong diablong ito. Pag sinabing nakikilala, natatakot ako sa kanya. Madadaig ako ng Panginoong Hesus sapagkat siya nga ang nag-iisang Diyos. Ngayon, bakit naman binibigyan din ng ating paksa? Nakikilala din niya si Pablo. Basahin po natin kung bakit kinatatakutan din ng diablo ang lalaking si Apostol Pablo. 26:17 ng Aklat ng Mga Gawa. Ang Panginoong Hesus nagsalita kay Pablo nang siya po ay tawagin sa daang Damasco. Alam na natin yan, at isugo siya. Ito po ang talata. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hentil, na sa kanila, sa mga hentil, isinusugo kita. 26:18. Bakit? Bakit isinusugo ng Panginoong Hesus si Pablo sa mga hentil o sa labas ng bansa ng Israel? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ano po napakinggan natin dito? Una, napakinggan natin sa 6:12, sinabi ni Apostol Pablo, ang pakikipagbaka natin hindi laban sa laman at dugo. Hindi natin kaaway ang tao. Ang kaaway natin, yung pumapasok sa tao, yung masamang espiritu, yung diablo, yung kalaban ng Diyos, sapagkat sinusuway ang mga kalooban ng Diyos sa langit. At ibig nila, puro kalikuan, puro kadiliman. At tinatawag ding demonyo, Diyos ng sanglibutan. At ngayon, ang wika ng Panginoong Jesucristo sa lubos na pagliliwanag ang tunay na pangalan ng demonyo, ng diablo, walang iba kung hindi si Satanas. Isinusugo kita. Ayan. Sa kahintilan, upang idilat mo ang kanilang mga mata mula sa kadiliman at mangagbalik sa ilaw mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa kadiliman hanggang sa Diyos.
upang sila'y magsipaging banal at magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, mga kapatid, at magsitanggap ng mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin o sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit nakikilala ni Satanas, nitong diablo, nitong demonyo, maging si Apostol Pablo, sapagkat kilala niya, ito ang isinugo ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong natin, ano ba nakilala? Ano ba nakilala ni Satanas o ng diablo, ng demonyo, kay Apostol Pablo? Alam natin, kilala niya, si Pablo ang isinugo sa kahintilan. Ano nga? Ano kung isinugo siya ng Panginoong Hesukristo? Ayon kay Apostol Pablo, basahin natin, no? Basahin po muna natin ang ipinakikilala ng mga banal na kasulatan, mga magulang at mga kapatid. Ayon po sa aklat ng unang Korinto 4:1, si Apostol Pablo ang siyang magpapaliwanag sa atin. Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo. Ayan. Ano nakilala ni Satanas kay Apostol Pablo? Nakilala niya na ministro. Ang ibig sabihin ng ministro ay ambasador o sugo. Sa katotohanan, si Apostol Pablo po ang nasulat sa Biblia na huling-huling tao, makinig tayo, huling tao na binanal ng Panginoong Hesukristo, tinawag niya para gawing ambasador, sugo sa mga kahintilan. Siya po ang tunay na sugo. Sa huling araw, siyang talagang literalmente mababasa mo sa Biblia, sugo, ambasador ng Panginoong Hesus para tayo maliwanagan. Kaya yung mga nagsasabi ngayon, sila sugong anghel, si Kristo'y tao, wag po ninyong pakikinggan yun. Yun ang masamang espiritu. Yun ang diablo. Yun ang lumalaban sa katotohanan. Yun ang pinuno ng mga kadiliman. Yung mga taong yun, nakaupo sa kanila, nasa kanilang katawan, ang demonyo. Mga kapatid, na ibig kuhanin ang kapurihan at karangalan mula sa Diyos. Kaya nga, dito ang nakilala ng diablo sa lalaking si Pablo, nakilala niya na ito ang lehitimo na sugo ng Diyos. Ipalagay nga kami ng sino man, kasama ng demonyo dyan, unang Korinto 4:1, sino man, superlative yun, lahat ng tao. Ipalagay nga kami ng sino man na ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ayan po. Ano pang nakikilala ng demonyo, ni Satanas, ng diablo, kay Apostol Pablo? Sila po mga inilagay saan? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Korinto 12:28. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol. O si Pablo, apostol yan eh. Kaya nga po, si Pablo, kilala ng diablo na naroon sa loob ng iglesia. Ay ano ba ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 2:14 ng unang Tesalonika. Ano? At sino ang namamahala? Sino ang may-ari sa katawan o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? At si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Colosos 1:18. Sa makatwid, ang pinuno ni Apostol Pablo, ang pinuno ng iba pang mga apostol, ang pinuno, ang pinaka-manager ng mga tinatawag na mga miyembro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang ating pastor, ang tunay na pastor. Unang Pedro 2:25, siya po ang tunay na saserdote. Siya ang tunay na apostol.
Siyang tunay na obispo ng ating mga kaluluwa. Hebreo 3:1 hanggang 2, basahin po ninyo. Sa mga tweet, nakilala ng demonyo si Pablo na siya ay naroon sa katawan ng Panginoong Hesukristo, na siyang iglesia, at kung naroon sa katawan ng Panginoong Hesukristo, San Mateo 16:18, hindi magsisipanaig laban sa iglesia ang pintuan ng Hades o ang tinatawag na mga lalang ng Diablo. Hindi pananaigan ni Satanas ang katawan ni Kristo na siyang iglesia. Mga kapatid, tandaan ninyo yan, napakapalad natin tayong magkakapatid na nabautismuhan sa banal na katawan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat tayo ang kanyang ililigtas, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung tayo ay magiging mga banal hanggang sa ikalawang pagparito. Mga kapatid, kaya ang Diyos ang gumagawa sa atin. Yun ang nakilala ng Diablo nang sabihin ni Satanas o ng demonyo, nakikilala ko si Jesus, nakikilala ko si Pablo. Bakit si Pablo naroon sa katawan o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at hindi pananaigan ng mga lalang ng kadiliman? Tunay po baga? At bakit nga hindi pananaigan ng mga demonyo o mga lalang ng demonyo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o yung mga anak ng Diyos na inilagay sa loob ng iglesia? Aklat ng mga Gawa 19:11. At gumagawa ang Diyos. Ayan po, makinig tayo. Aklat ng mga Gawa 19:11. At gumagawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Anong kukuhanin natin dito sa talatang ito? Hindi po si Pablo ang nagpapagaling. Hindi po si Pablo ang nagpapadilat. Gayun din ang ibang mga apostol kung nagpagaling, bumuhay ng patay, naglinis ng mga ketongin, nagpalakad ng lumpo. Hindi si Pedro, hindi si Pablo, hindi ang mga tao ang nagpapagaling sa mga may karamdaman. Sino? Ang liwanag po. 19:11, gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ginamit lang yung mga kamay ng mga apostol. Naunawaan natin yan, mga kapatid at mga magulang. Kaya merong mga mangangaral sa huling araw, ay mag-ingat tayo. Meron diyang sumisigaw tuwing araw ng linggo. Pumunta tayo sa Luneta, may prayer meeting tayo. Bumili kayo sa amin ng payong. Bumili kayo sa amin ng panyo. Isulat ninyo kung ano gusto nyong hilingin. Kay Brother Jesse. Sinasalbahe pa ang pangalan ng Panginoon. Bakala mo, kanto boy na kabarkada lamang nila sa kalye ang Panginoong Jesus. Lahat ka nang ihilingin natin kay Brother Jesse. Isulat na ninyo sa panyo, nabibilhin nyo sa amin. Gusto mo ng magandang lalaking asawa, gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, at yung payong, dalhin ninyo sa Luneta. Pagkatapos kong manalangin, pag nanalangin ako at sumigaw ako ng hallelujah, amen, praise the Lord, yung panyo na binalumbon ninyo, naroon ang request ninyo kay Brother Jesse, ilagay ninyo sa payong, isalubong ninyo sa hangin sa papunta sa itaas. Pag uwi nyo ng bahay, isipin nyo tinanggap na ninyo. Kayo mga demonyo, kayo mga ministrong mga walang hiya kayo. Kinukurakot na ninyo ang mga salapi ng taong bayan wala pa kayong takot. Ginagamit nyo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. O meron bang gumawa ng mga ginagawa ninyo na nasulat sa Biblia? Ito ang ginagaya ninyo. Ituloy natin ang pagbasa. Aklat ng mga Gawa 19:11. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. 19:12. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan, dinadala sa mga may sakit, nawawala sa kanila ang mga sakit, at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Ayan. Ginaya ninyo yung nasa Biblia. Dito ang ipinakikilala, nagpapagaling ang mga apostol sa pamamagitan ng kanilang kamay, pero ang Diyos ang gumagawa. At hindi nila inuutosang kumuha ng panyo. Isulat ang request, magandang asawa, magandang bahay, salapi, salapi, salapi.
Kayo naman mga mangangaral na nangangaral dyan sa Luneta. Kayo mga hallelujah, praise the name. Hallelujah, amen. Niloloko ninyo ang taong bayan. Binebentahan ninyo ng kung ano-ano. At yung mga milagro ninyo, gayon din ang sinasabi ng mga Katoliko. Palibhasa, kayong hallelujah, praise the Lord, mga anak kayo ng simbahang Katoliko. Mga Protestante yan Mga anak kayo, nino, ng dakilang Babylonia. Mga kapatid, ang pagmimilagro ninyo, tinutulungan ng mga demonyo, nauupot na ngangabayo, sukat pang ipagbabando, kayo pa ang Kristiyanong totoo. Basahin ninyo sa pasyon na isinulat ng mga paring Katoliko. Mga huling katanungan po natin. Ano po ang napakasamang bagay sa mga gaganap o mangyayari sa mga hindi tunay na mga apostol o hindi tunay na mga sugo ng Diyos na niloloko, kinukwartahan? Mga kapatid, sinasalbahe ang mga tupa ng Diyos. Yung mga bulaang iglesia, yung mga bulaang mangangaral na yan, natatawagin pa kayo sa Luneta, na doon pa kayo pabibili ng payong ng panyo. Niloloko kayo, mga kapatid. Ano? Ang kahabag-habag na kasasapitan ng mga taong maloloko ng tinatawag na mga bulaang iglesyang ito at bulaang mangangaral. Unang-una, hindi ko nababasahin. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasabi, hindi ba ninyo nalalaman kung ang taga-akay ninyo ay bulag? Sino yung mga taga-akay? Di yung mga ubi-ubispo ninyo, yung iglesia ninyo. Mga bulag! Bakit? Hindi kayo tinuturuan ng katotohanan. Nasa kadiliman kayo. Si Satanas yan. Mga kapatid, kung ang taga-akay ay bulag at ang inaakay ay mga bulag, pareho silang mahuhulog sa impyerno o sa bangin. Yan ang una talagang ipinakikilala ng Panginoon, kahindik-hindik. Diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Datapat, sa aklat ng mga gawa, merong kasaysayang nasulat tungkol nga sa bulaang propeta, sa bulaang tao na nangahas na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ayan, Brother Jesse. Jesse daw. Lahat ng hilingin natin kay Jesse, sulat ninyo sa panyo. Mga kapatid, nangyari yan. Basahin natin, 19:13. Ano ang nangyari dito sa bulaang mangangaral na ito o bulaang propetang ito? Na mangyayari din sa inyo sa huling araw pag naloko kayo at nagpaloko kayo sa mga bulaang taong iyan o bulaang relihiyon. 19:13, aklat ng mga gawa. Dadapwat ilan sa mga Hudyo na pagala-gala na nagsisipalayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas. Ayan, talagang mapangahas. Hindi naman sila sinugo Nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanhi ko sa inyo sa pamamagitan ni Hesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. 14, may 7 anak na lalaki ang isang Etseba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawa nito. Itong taga-Etseba na Hudyo, ng panahong ito, ito nga ang nagpapalayas ng mga masasamang espiritu at nagpapagaling, ginagamit ang pangalan ni Apostol Pablo. Sa makatwid, bulaan. Hindi naman sila si Pablo Si Pablo nakikilala ng mga demonyo. Ito. Ano po ang ginawa? Ano nangyari? 19:15, at sumagot ang masasamang espiritu. At sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus, nakikilala ko si Pablo, dadapwat sino-sino kayo. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa harap nila. Sila ay kanyang natalo. Ayun, yung demonyo umalis doon sa tao na may karamdaman ng masamang espiritu. Anong ginawa? At tumalon sa kanila. Natalo sila, nadaig sila. Nagsitaka sila sa bahay na yon na mga hubo at hubad at mga sugatan. Aklat ng mga gawa, 19:16. At sa 17, nahayag ito sa lahat, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, na nanahan sa Efeso. Sinidlan silang lahat ng takot, pinadakila ang pangalan ng Panginoong Hesus.
Ano ang kakilakilabot na mangyayari sa mga tao, sa mga mangangaral, sa mga relihiyon na hindi naman talaga sila sugo ng Diyos? Pero nangangahas, ginagamit ang pangalan ng mga apostol at ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung mga hallelujah, amen, praise the Lord na yan. Mga kapatid at mga magulang. Hindi naman mga isinugo ng Diyos yan. Nagpapagaling daw, nagpapalayas daw ng masasamang espiritu. At kahit daw ano hilingin mo, ibibigay sa iyo ni Brother JC. Mga demonyo kayo. Mga magulang at mga kapatid, dadaigin kayo ng mga masasamang espiritu. Kayo'y magiging mga hubo at hubad. Anong ibig sabihin ng mga hubo at hubad? Kapag binabanggit ito sa banal na kasulatan, ito po ay hiwaga. Hindi porke hubot-hubad. Nung panahon na yon, nung pagkakataong yon, talagang literal, itong mga taga-Echebang ito na ginagamit ang pangalan ng Panginoon at pangalan ni Apostol Pablo para magpagaling at magpalayas ng mga demonyo, talagang pumaloob sa kanila ang mga demonyo, sumapi sa kanila at naghubot-hubad para sila mapahiya. Mapapahiya, mga hubo at hubad. Literal. Pinagtawanan sila ng mga tao. Sa huling araw na ito, mga kapatid, talagang mangyayari din ito sa mga iglesyang iyan. Pero bakit sinasabing hubo at hubad? Basahin natin huling talata. Ano ang ipinakikilala ng Biblia sa espiritual na pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po ang ibig ituro ng hubo at hubad sa mga bulaang iglesia o bulaang mga reliyon at mga tagapangaral? Apokalipsis 3:18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng ginintuang dinalisay ng apoy. Sa ibang talata, bumili ng walang bayad sa Apokalipsis din, pero hindi na natin bubuksan at babasahin para wag tayong masyadong humaba. 3:18, sapagkat sa Mateo 3, sa kanyang 10:8 ng San Mateo, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. At ang tinutukoy dito na bumili ka sa akin ng ginto na dinalisay ng apoy, yun po ang tinatawag na pananampalataya. At paano dumarating ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. Ano ang pakikinggan? Mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng bibig ng Panginoong Jesucristo. 3:18, basahin natin muli. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng ginto na dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid mo sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang wala po ng matuwid at tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang wala po ng tinatawag na tunay na mga aral ng Panginoong Jesucristo. Mga hubo, mga hubad, kayo na mga hindi naman isinugo ng Diyos, kayo na mga bulaang propeta, mga bulaang reliyon, kayo hula kayo ng hula. 2001 daw, Enero 1, 2001, darating na ang Panginoong Jesucristo, yung iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus. 2013 na, hindi naman natupad. Bulaang propeta kayo, bulag kayo, hubo at hubad kayo, at wala sa inyo ang tunay na dinalisay na apoy ng apoy na pananampalataya. Kayo mga bulaan, kayo tulad sa mga binanggit sa ating paksa ng mga bulaang propeta, bulaang sugo ng mga taga-Echeba, ng mga Hudyo. Kayo rin ang binabanggit sa Apokalipsis, nagpapakunwaring mga Hudyo, ngunit hindi sila Hudyo. Mga sinagoga sila ni Satanas, 2:9, kung hindi ako nagkakamali ng Apokalipsis, basahin po ninyo, mga kapatid, mga hubo at mga hubad. At ang wika pa man din, makinig tayong mabuti, huling talata ito na ating binabasa, mga kapatid, bumili ka, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway, pinarurusahan ko.
Ikaw nga'y magsikap at magsisi. 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan. Tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, hahapong kasalo niya, at siya ay kasalo ko. Sino nagsasalita? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo na mga membro ng iglesyang hindi naman tunay na sugo ng Diyos. Iisa lang ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kalagayan ninyo ngayon, kahabag-habag, mga hubo kayo't mga hubad. Wala kayo ng mga tunay na aral ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng Panginoong Jesucristo. Kayo po ang hinuhulaan ng mga bulaang propeta. Kayo po ay susumpayin ng Diyos. Pananaigan kayo ng impyerno o ng demonyo. Ang wika ng Panginoon, sinasaway ko ang aking iniibig. Sa araw at oras na ito, September 26, sinasaway kayo ng Diyos. Kayong mga tagapakinig ng mga protestante, Iglesia ni Manalo, Sabadista, kung ano pa ang inyong mga reliyong kinaaniban. Ang wika nga sa Galatias 1:8 at 9, kahit ng mga apostol, mga kapatid, magkatawan tao, mabuhay na muli, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, itakwil ninyo. Kahit na si Apostol Pablo, kayo nandiyan sa mga ibang ebanghelyo na yan Layasan ninyo yan. Wala po sa Biblia yan. Ang nasa Biblia lang, ang talagang sugo, Efeso 3:10, ang iglesia, at ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo. Dito po tayo inaanyayahan ng Panginoon. Narito, nakatayo ako sa pintuan. Ano ba pintuan? Ang Panginoong Jesucristo ang pintuan. Ang Panginoong Jesucristo ang buhay at bagong daan. Ang Panginoong Jesucristo ang ilaw. Ang Panginoon ang katotohanan. Ang Panginoon ang buhay. Buhay na walang hanggan. Pumasok na kayo sa katawan ng ating Panginoon sa Huwebes ng gabing ito. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kilala tayo ng Diablo. Takot sa atin. Hindi tayo pananaigan ni Satanas, ng mga tukso, ng mga demonyo. Mga kapatid, igagalang tayo maging ni Satanas, ang ibig lang sabihin. Mga kapatid, bakit? Kasama natin ang Panginoong Jesucristo, kasama natin sa iglesia ang mga apostol na bagaman mga patay na sila, yung kanilang mga isinulat, hanggang ngayon binabasa at pinakikinggan natin na dahil po sa mga salita na ating napapakinggan, binabanal tayo ng Diyos. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoong Jesucristo, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin sa Huwebes ng gabing ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan, hanggang sa loob at labas ng ating mga tahanan, hanggang sa gagawin nating paglalakbay araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatirang may mabibigat na karamdaman, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po.